Pastor Solaris. Brethren, isang pagpasalamat. May ikama na ako. Ang saya ko meron na akong plastic na ikama, Brad. Salamat sa Panginoon. Maligayang bati. Itong maligayang bati talaga. Oo. Dati, kailan lang, stress na stress, ano. Nalipat din. Oo, talaga naman. Amen. Salamat sa Panginoon. Talagang ang next ay ang aking tulungan niyo ko manalangin makuha ko yung end of service benefits kasi malaki din 'yon. Lahat Siguro natin. Oo. Lahat dinadaan talaga ng Minister Blimbor. Pastor, i-advance natin. Oo. So, Panginoon pa rin. Salamat sa Panginoon. Binigay nga ng Diyos ang ikama. Oo, in service benefits pa kasi malaking bagay yon, talaga may iibsan kahit papano yung pangailangan pinansyal, of course para din sa Panginoon. Dahil hindi naman lahat sa akin yon kundi may sa Panginoon din. So kung whatever it is, how much the amount ay kukuhaan ng tithes yun at saka commitment. May tapon pa sa yung luma mong ikama. Nandyan pa rin. Huwag mo itapon. Oo. Kailangan mo yung pag-bakasyon. Ganun? Para sa verified ng new contract. Okay. Kasi kailangan mo sa... Hindi, pwede na lang kunin dito. Hindi ko alam ang hindi ko alam ang kasi hindi pa naman ako nagplanong magbakasyon. Ayusin ko muna ang mga ibang dapat kong ayusin like may bank account, kailangan kong bagong record. Ganon. Tapos siyempre mayroon din akong gagawing niyan, yung OEC, paano ako maka-uwi or ano ba? Verified mo dito na. Dito na sa Polo. Okay. Andiyan ang ikama kong luma eh. Oo. So, yan. So, pasalamat ko sa Panginoon kahit sa tindi ng pinagdadaanan ko, lumulutang ako naglalakad, pero talaga naman wala talagang imposible sa Panginoon talaga, Brad. Oo, wala talaga na-amaze talaga ako eh. Kasi sabi ko, mangyayari kaya malipat kaya ako sa mukha ng taong ito? Malipat kaya ako, ma-transfer kaya ako, nangguguloy. May mga letter pa siyang pinapadala, ganyan, kasuhan ako. Kaso sabi ko, gawin mo lahat ng gusto mo. Sabi ko sa kanya. Pero by God's grace, sa biyaya lang talaga ng Panginoon, ay talagang nagkaroon ako ng ikama. Salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mga prayer ninyo. Amen. Ibig sabihin, may purpose pa rin ang Diyos sa akin dito. Oo. Kasi siyempre, kung makauwi ako, saan man ako mapunta. So, hindi naman tayo papayag na hindi tayo mag-ordain ng magiging leader dito. No? Ordain natin. No? It's one of you. Kung sinong panalangin din sa Panginoon, ganun yun. Oo. So, marami naman, sa tingin ko, maraming mga kandidato na pupwede. Okay? Ganun lang. Pag-pray lang natin, no? Kasi calling ng Diyos 'yan eh. Ako nga nung may calling ako, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, talagang tinawag mo talaga ako. Oo. Gusto ko lang naman maglingkod eh. Hindi naman pumasok sa isipan kong magpastor eh. Hindi pumasok sa isipan ko, gusto ko lang maglingkod. 'Yun lang. Oo. Ganun lang ang ko eh. Dealing ko sa Panginoon eh. Oo. Pero hindi talaga din pumayag ang Diyos na binigyan tayo ng tamang authority, binigyan tayo ng hindi tayo pinabayaan ba ng Diyos ba, no? So salamat sa Panginoon, lahat yan kapurihan sa Diyos. Okay? Pinupuri ko ang Diyos, pinapasalamatan ko siya dahil talaga naman ang ikama ko ay bago na. Oo. Hindi nagtagal talaga, Brad. 1 day, 2 days, tapos after 3 days, Aris, binigay kama. Talaga naman tuwang-tuwa ako. Kiwa ko, bagong kumpanya na. Wala. Ano ba bang... Pastor, sabi mo, kinancel mo, binalik mo dun sa Kinancel ko nung una. Oo. Kasi nga, nanggulo. Siyempre, kasi kinausap ko yung una, bagong kumpanya. Sabi ko, paano to? Kakasuhan daw tayo, kakasuhan ako. Ang reaction nila, medyo gumaganon-ganon. Dahil, delikado. Yung isa nagsalita wala, mag-quit ka talaga. Uuwi na Pilipinas. Sabi ko,
Kakala ko ba paglaban niyo ako o ganito ganyan. Hindi kasi kami mayroon din kaming ganito, ayaw naming maging involved sa miss-up. Nung gano'n ang mga lumabas bibig nila, Brad, sabi ko ano man, cancel ko na yung ano ko. Kasi para makapag-apply din ako sa iba. Oo. Oo. Pwede ba mag-resend ba raw ng sabi ko pwede naman mag-resend ng panibagong request eh. Pag sakali na cancel mo. Wala naman problema doon eh. So kinancel ko, pak. Nalaman din ng kumpanya doon. Tapos in-email ko. So therefore, dahil nang gulo kayo, ganito, kung yun ang gusto ninyo, i-prepare niyo ng final ticket ko, final settlement, at saka final exit, uuwi na ako. I will wait 2 weeks. Sinabihan ko sa email ko. 2 weeks ang paghihintay ko. Wala mang action sila. Ang action nila, after 1 month, inisyuhan ako ng exit visa. Sabi ko, kinabahan ako. Sabi ko naman sa bagong kumpanya, sabi ko, ayan, may exit visa na ako. Mabrok, good, congratulations. Sabi ko, bakit mabrok? Kasi ayaw na na. Ibig sabihin, inisyon ka na exit visa eh. O di ayaw na na. Ngayon, nilakad ngayon sa Polo, sa kiningkuan, Ministry of Labor. Sinabi lahat ng kaso, lahat ng problema, ganito, ganyan. Brad, ang Ministry of Labor nagtanggal. Sabi ng Ministry of Labor, make a new request, i-approve niya, tapos tanggapin ko, approve niya, okay na. Balik kayo dito, anuhin sa Ministry of Labor, kami nang tatawagan namin, pero hindi nga tumawag sa kumpanya. Hindi tinawagan, Brad. Ang Minister of Labor na may kaso-kaso pa nalalaman yung ninyo, tinanggal doon lahat sa Minister of Labor. Totoo ngayon sinabi nung yung kaibigan mo na Minister of Labor kaya nilang magtanggal lahat. Tinanggal nila lahat. Brad, nag-request nung Miyerkules ng tanghali, inaccept ko, approve. Pag Huwebes ng tanghali, wala na. Pasok. Yung company. New company. Tapos, after 2 days, 3 days, pag Sunday, pagpasok ng Sunday, binigay sa akin yung kama. Ito na. Talaga naman, sabi ko, para akong, grabe. Sabi ko, wow, talagang hindi ako green card na, bro. Green card, para Amerika lang. So, salamat sa Panginoon. Ibig sabihin, ang habol ko lang naman, kapatid, makawala sa kumpanya. Makahanap ng kumpanya na mabuti. Tapos, transferable kama. Dahil, pag naumpisahan mong mag-transfer naman ng kama, tuloy-tuloy na yan. Transferable ka lang ng transferable. Di ba, Brad? Ganon ang nadan. So, unang libre na yan, unang transfer. Yes. Next na yan, 6,000 bayad. Ganon ba? Pag transfer ka ulit, 12 ata. Basta ako naman, ang habol ko lang, Brad, alam niyo, sasabihin ko sa inyo, totoo ha, ayaw ko magtago. Okay? Kasi para ipag-pray din ninyo. Ang habol ko lang, makagraduate yung panganay ko. Makagraduate lang siya, maka-exam, maka-board, 1 year na lang, pwede na akong umuwi. Depende sa Panginoon pa rin. Yun tapos yung anak kong babae, kuhain ko next year, dito siya mag-aral. Tapos kung ano man mangyari, kasi sabi ko sa anak ko, pagod na ako magtrabaho na. Ikaw naman. Pagod ng trabaho, grabe. So, makagraduate lang si Clyde sa pag-aaral, tapos maiplastada ko ng maayos, by the grace of God pa rin. Yan ang plano ko. Pero ang plano ng Panginoon, hindi ko alam. Ganun lang yan. Parang naglaban-laban yung mga plano niyong dalawa. Sinong masusunod? Ganon. No? But I am not rebellious against God. No? I'm not rebellious. Kung ano man ang plano ng Diyos, amen. Alright? Ganon lang. Ako sa ngayon, dami nilang sinasabi, ganito. Basta sabi ko, iisa lang muna, 1 by 1. Sabi ko, ang importante malipat ako. Yan muna ang salamat sa Panginoon. Ang next niyan, ganun lang, sunod lang. Kasi hindi mo pwedeng kilusin mo lahat. Dahan-dahan lang. Take it easy. Ang importante nalipat na. May ikama na ako. Wala na mahabol ang kumpanya. Anong habulin ng kumpanya ko sa akin? Hindi nga nila alam kung nalipat na ako. Ambot lang, hindi ko alam. Ikaw may hahabulin sa kanila. Ikaw may hahabulin sa kanila. Ayun, ngayon. Yan, ako may hahabulin sa kanila. Kasi sa Ministry of Labor pa rin, doon ko tinuruan ako kung anong gagawin. Pagdating daw doon, i-upload mo lahat kung anong dapat i-upload. Tapos mag-arrange kayo doon yung HR ng lumaong kumpanya tsaka ako. Tsaka dalhin ko rin yung HR namin. So doon kami mag-usap-usap.
para sa sahod. Pag hindi kami magkasundo pa rin, kaso na. Doon na bibigyan ka raw ng referral ng Minister of Labor para ipasok mo na sa court. Sa mukami ang tawag nun. Doon na kayo may i-upload daw, i-upload, tapos i-schedule, ganito, ganyan. So yun, lahat. Pinag-aaralan ko na rin kung ano ang ibabato ni Anwar sa akin. Kasi babatuhin niya ako sigurado eh. Babatuhin ko rin yung putik. So pinag-aaralan ko kung anong isasagot ko. Kasi sasabihin ko lang naman sa kanya, anong gusto mong gagawin? Anong gusto mong ibig sabihin? Bakit mo kino-contest yung pagbibigay mo sa akin ng due sa akin? Akin yun eh. Hindi sa iyo yun eh. Hindi rin sa gobyerno. Due sa akin yun. So anong argumento mo? Hindi mo ibigay ang pera. Yun ang gusto mo, di ba? The fact na nagtrabaho ako sa iyo, ibigay mo talaga yan. Kahit anong argumento mo, the fact na nagtrabaho ako sa iyo, akin yun. End of service benefits ko yun. Tsaka yung mga sweldo ko. Ganun yun. Hindi mo pwedeng sabihin na because ganito ganyan, hindi ka argumento mo yung taon. Ganun ba ang argumento mo para hindi mo ibigay yung para i-forfeit mo yung end of service benefits ko in favor sa iyo? Ganun lang naman eh. So pinag-aaralan ko kung anong sasagot ko talaga. Tapos kukonsulta din ako sa pulo. Babalikan ko yung pambihira, gusto ko maghigante, ayaw ko na lang. Yung isang doon, yung officer ng pulo, sabi ko itong taong ito, parang binigyan ng pera ni ni Lisa. Oo. Maka-employer? Oo, gusto ko sana, pagbalik ko doon, sabihin ko, ano yung sinabi mong, ito, ikama, Gusto ko sana sabihin ng ganyan ba? Nangurakot o pipirahan ka, Pastor? Sabi niya, bakit ka na gano'n? Bakit ka nag-resign? Kakasuhan ka niyan. Oo. Hindi sir, hindi ganyan. Sabi, ano ba itong bibig nitong taong ito? Maka-Pilipino ba ito? Maka-employer? Oo. Sabi, hindi mo dapat ginawa yun. Dapat tinapos yung kontrata. Gusto ko sana sabihin, alam mo ba ang batas? Ibang klase. Oo. Sabi ko, wala sa hulog yun ha. Sa puro kasi pastor, pag hindi namimidya, hindi sila maka-OFW, hindi sila makatao. Pag ikaw lang nandun, yung ginawa nila kila Brandon doon dati. Sabi niya, nagreklamo sila sa benefits o sa benefits nga kasi ikakanta sa kanila yung ng ikama. Ngayon, ang sagot sa kanila, huwag muna kayo umuwi, magkaso kayo. Kita mo? Brad? Yan yung mga linyada nila. Oo. Hindi sila makatao pag wala sa camera. Nung pumunta kami doon sa isang beses. Sabihin ko. Diyan ba sa Polo Takasushi? Hindi, polo dito. Polo dito. Sabihin ko, sir, vlogger ako ha. Ayan. Vlogger naman talaga ako eh. Mayroon naman talaga. Vlogger ko sir, gusto ko i-vlog yung usapan natin. Siguro matakot yun no. Tapos tatawag ako ni Tulpo. Live. Vlogger din yun eh. Siguro, ganun siguro, no? Sir, ganyan, bawal din. Pagkausap siya, yung mataba na, no? Yung si Gonza? Yung lalaki. Ang nakausap ko doon si Atik eh. Hindi, lalaki vlogger. Pag yun ang maganda ang mga pananalita eh. Pero pag ikaw lang na walang iba ang treatment nila, no? Iba ang treatment nila. Ilang beses ko na. So magdala ako ng abogado. Palagay nyo. Magdala ka ng kasama dito na may si Brande. Vlog to eh. Oo. Sir, i-reel natin to. Tapos dalhin ko si Limuel. Sabihin ko, sir, officer to ng ILF, sir ha? Brad, palagay mo. Huro-huraw lang ba? Katawa sila yun. Kinaintindihan ng huro-huraw. Pag huro, well, anyway, mga kapatid, sizable amount ko rin yun kahit papano. May pera din yun eh. Kahit pa 2/3 lang. Pera din yun. Malaking bagay sa akin yun. Malaking bagay sa church, malaking bagay sa akin. Sabi ko nga ni Mrs., pag nakuha yung pera, yun ang pang-ayos natin ng papel para makarating ka dito. Kung hindi maghingi yung pera, paano yun? Kaya manalangin tayo, sabi ko sa kanila. Well, anyway, so salamat mga kapatid. Just give me a few minutes sa ating preaching today. Let us stand, let us pray, let us read the Word of God.
Open the Bible in the book of Matthew chapter 26. Pambihira, malapit na talaga, brad. Pang ano talaga tong preaching natin. By the way, kaya sinadya ko talaga na ang preaching is tuloy-tuloy lang kasi para maintindihan ninyo ang kwento ng Book of Matthew. Kasi related lang din yan ang Book of Matthew, Book of Mark, Book of Luke, at saka Book of John. Related yung apat na yan. Kasi yung mga writer dyan ay talagang nakita nila ang, yung tatlong book dyan ay nakikita nila ang kasama nila si Jesucristo. No? Liban lang ni Dr. Luke. Si Dr. Luke by research na ginawa yon. Okay? Kasi Greek siya, hindi naman siya Hudyo eh. Alright, he's a Greek physician, kaya magaling siya sa when it comes to science at saka sa pag-aaral. Amen, mga kapatid. Let us open the Bible in the book of Matthew chapter 26 verses verses 1 to sabay-sabay salitan tayo, mga kapatid. 1 to 12 lamang. 1 to 12. 1 to 12. 1 13. Saan ang 13 dito? Ayun, 1 to 13. Matthew 26 verses 1 to 13. Saglit lang to. Okay. Basahin ko ng una tapos follow, and then pagdating sa 13 ay sabay-sabay tayo. Verse 1, and it came to pass when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples. Verse 2. You know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. Then assembled together the chief priests and the scribes and the elders of the people unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas. And consulted that they might take Jesus by subtlety and kill him. But they said, not on the feast day, lest there be an uproar among the people. Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on his head as he sat at meat. But when the disciples saw it, they had a division, saying, to what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and given to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, Why trouble ye the woman? For she hath done a good work upon me. For ye have the poor always with you, but me ye have not always. For in that she sat for the ointment of my body, so she did it for my burial. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this that this woman hath done be told for a memorial of her. Told for a memorial of her. Brethren, let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, for the blessings that we are here. Salamat sa bisita nandito, si Maricel. Bless her and bless us all, O God, all the brethren, and all our families. We thank you for the blessing you've given us. We thank you for the good health, and we ask, O Lord, for all the forgiveness for all the sins we have committed against you, and we pray through the Holy Spirit to promise help us to understand the words today. In all these things we thank you, and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Umupo na kayo, mga kapatid. Pagkatapos ni Jesucristo doon sa previous chapters, he during his preaching about talents, about salvations, kingdom of God, kingdom of heaven is at hand, ganon. Dito, mga kapatid, it is time that the Lord Jesus Christ will be suffering in the hands of the Gentiles, or in the hands of the councils of elders, the Sanhedrin, the Israelites, no? So papasok na ito sa kanyang ministry talaga. Ang kanyang ministry is what? To die in the cross for our salvation. Tandaan niyo yan, ha? Yon ang ministry ni Jesus Christ. Now dito sa tagpong ito, the 4 books in the New Testament, the book of Matthew, book of Mark, book of Luke, and book of John,
they agree in one point in this time that the Lord Jesus Christ in Bethany. And Bethany, it is located east of Jerusalem, northward. Alright? Sa kabila ang Mount of, sa baba konti, Mount of Olives, and then Jerusalem sa baba. Now, sa Bethany, one of the famous character there is Lazarus living there. Okay? Lazarus at saka yung mga kapatid niya, si Martha at saka si Mary. Kapatid niya. Magkapatid mo ng tatlong yan. Ang kanilang ama ay si Simon. Si Simon anong tawag dyan? Simon the leper. May, leper ba yun? Binanggit yan eh. Simon. Kasi may sakit. Perhaps may sakit. Ganon din yun. Kaya siguro nahawakan yun si Lazarus. Ganon din yung sakit niya. Di ba naalala ni si Lazarus? Na binuhay ni Jesus Christ doon sa Book of John. Okay? Hindi yung Lazarus na bigar. Kundi si Lazarus ito na kapatid ni Mary at saka ni Martha. Alright. In the city of Bethany. Okay. Bethany at saka Bethpage yan magkalapit. Okay. Now, ito ang kwento mga kapatid. Dito, makikita mo ang pangyayari, ang event, brethren, na kung saan makukuhaan natin ng lesson, application sa buhay ng mga mananampalataya sa loob ng church. Alright? Makukuha natin ng aral kung ano dapat ang gawin ng isang mananampalataya inside the church. Okay? Amen ho ba mga kapatid? Now, let us start. Ang sabi dyan sa 1, and it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he had unto his disciples. He said unto his disciples. In verse 2, sabi niya, ye know that after 2 days is the feast of the Passover. Now, brethren, there are 7 feasts of the Israel. The first one is the feast of the Passover. It will just took 1 day. And next, in order yan eh. In order siya. The feast of the unleavened bread. It is 7 days. Okay, unleavened bread. The feast of unleavened bread. Unleavened bread tapos Passover. Okay, may unleavened bread din siya. Kasi pagdating sa Passover, if you remember, the story of the Passover doon sa Egypt, noong papatayin na ng Panginoon yung mga firstborn, okay, doon sa loob ng bahay nila, mag-bake sila ng unleavened bread, and then kakatay sila ng hayop, and then yung dugo, okay, ipupahid doon sa haligi. Para pagdating ng angel of death ay, pag nakita nila may blood, hindi papatayin. Yon, skip, tama, yan ang term. No? And then, doon sa loob ng bahay nila, kakain lang sila doon. Yung mga Israelites. Okay, kakain lang sila. Okay, yung unleavened bread at saka ganun. This kind of feast, pinapatuloy-tuloy lang ito ng Diyos in memory doon sa salvation of God given to Israelites from the bondage of Egypt going to Canaan. Amen. Amen po din. So, ganon ang istorya. Sabi ni Jesus Christ, alam ninyo na 2 days after is the Passover. Okay? Kasi, remember that in the book of Corinth, First and Second Corinth, the book of Corinthians, Jesus Christ is the Passover Lamb. Siya ang papatayin na in place of the hayop or mga animal, pagdating sa Passover, dugo niya talaga ang pagbayad ng kasalanan natin. Amen. Nakuha niyo ba yung istoryang ganyan? Are we in the same page? Ika nga. Nagkakaunawaan ba tayo? Okay. Kaya sabi niya, alam niyo na 2 days after ay Passover na. Kasi siya naman talaga ang kakatayin. Because he is the Passover Lamb. Kaya dapat mamatay siya during the Passover. Iko-crucify ba? Now, sabi niya, and the Son of Man, brethren, is a title of Jesus Christ. Being a human, being a God. Oh, yan
yung Son of Man, may nagtatanong dyan, bakit Son of Man ang term kay Jesus Christ? O di anak lang talaga siya ng tao? Hindi. In the New Testament, there is already a prophecy about Son of Man called, and Son of Man, which is Jesus Christ in the book of Daniel. Then sa Revelation, si Jesus Christ pa rin yun, called the Son of Man. He was prophesied to be a Messiah for a Redeemer of the world. And then, Son of Man also is another title of God, being His deity, being His humanity, ganon. Ganon siya, no? Sabi niya, ang Son of Man, refer to Himself, is betrayed to be crucified. Alam na natin kung sino ang maghuhudas sa Kanya. Si Judas ba? Oh, kaya nga ang term, sino kayo huhudas dito ay, kasi si Judas ay kilala talaga sa Biblia. What is his ministry? To betray the Lord Jesus Christ. Okay, nakuha ninyo. Amen ho ba mga kapatid? In verse 3, ngayon, then assembled together. Dahil nakita naman na talaga ng mga chief priests and the scribes and the elders of the people, nakita nila na sa ministry ni Jesus Christ, palagi silang tinatamaan sa preaching ni Jesus Christ. Di ba? Lagi naman eh. Kaya galit na galit sila eh. Talaga naman, itong taong ito, kakatayin na talaga nito, papatayin na talaga nito, mula sa hulog to eh. Pag nag-preach ba naman, oo, grabe, ang sakit eh. Sabihin ba naman tayo daw ay mga nitso ba nasa sa sementeryo ba na pinaputi daw sa harap, tapos sa loob full of dead bones, ganito ganyan, bulok na magbuto. Grabe kung magsalita siya, kaya galit sila. At ang pinakamasaklap daw na pinakamasaklap na argumento nila, si Jesus Christ ay ginawa niyang equal him, he made himself equal with God. Kaya galit na galit sila. Oh, so may kaso na, papatayin natin to. So ngayon, ang ginawa nila, pumunta sila kay Caiaphas. Si Caiaphas ay son-in-law ni Anas. No. Kasi si Anas, priest din siya, high priest din. Si Caiaphas, high priest din to. So, may relasyon itong dalawa. Doon sila kay Caiaphas. And then, usap-usap lang, patayin natin si Christ, ganito ganun. Sabi naman ng iba, in verse 4, hindi pwede. They consulted and they might take Jesus by subtlety and kill him. And in verse 4, sabi, but they said, not on the feast day. Hindi sa Passover. Bakit? Lest there be an uproar among the people. Baka mag-away to. Baka panahon ni Makabeos, baka tayo ang mabalingan, delikado. O ganito, ganyan. Hindi po pwede lang pigilin na si Jesus Christ, hindi siya mamamatay during Passover. Kinakailangan na si Jesus Christ mamamatay during Passover. Oo. Yung mga ganon na ayaw natin patayin, ganito, ganyan, linyahan yan ni Satan. Gusto bang pigilin ba ang salvation ba ng mga tao ba? Kasi the death of the Lord Jesus Christ means salvation sa atin. Ganon yon. And then in verse 6. Verse 6. Now, when Jesus was in Bethany, doon na siya sa kanila ni bahay nila ni Lazarus, in the house of Simon the leper. Okay. In verse 7, there came unto him a woman having an alabaster box. Ano ba ang alabaster box? Ang alabaster box, of course, lagayan ng pabango. Andoon yung nilagay na pabango, no? Siguro maganda. Alam mo ba? Meron po sa museum. Sa museum dito sa Saudi National Museum na may alabaster. Ano kaya itsura nun, Brad, no? Basta sa Georgia. Alabaster box. Doon nilalagay ang napaka mamahaling pabango. Okay. Mga kapatid, ang laman ng alabaster box of very precious ointment. Ang precious mo doon sa Book of Luke, nilagyan talaga doon kung magkano. Kasi pumunta si Judas Iscariot, pumunta talaga din. Yung lalaki diyan walang pangalan eh. Pero si Judas Iscariot yan. Nung punta, anong kaibig sabihin nitong mga pagtatapon ng nito? Kasi ginawa kasi ni Mary diyan, ang ginawa doon sa Book of Luke, si Mary, unang-una, lagyan na ng ointment yung ulo niya, tapos pinunas niya sa paa ni Jesucristo. Oo. Tapos, diyan,
at saka doon sa Book of Luke, sa ibang panulat din, talagang binuhos pa doon sa ulo ni Hesus Kristo. So maganda pa rin. Talagang aalingasaw yung bango, ganito, ganyan. At doon sa Book of Luke, mga pagkapatid, 300 pence worth of ointment. Ang 300 pence worth, penny worth of ointment sa panahon ngayon, kasi sabi nga expensive siya, mga kapatid, is just, kung sa Pilipinas, mga 20 to 30,000 pesos. So dito, mga nasa 2,000 real, almost 3,000 reals. O kasi mga 400 to 500 400 to 500 dollars ang presyo niya eh. Oo, kung sa panahon ngayon ha. So very expensive. Saan brand? Doon sa 5 reals, mayroong maraming pabango doon. Tag 5 reals lang. Oo, okay na. 5 real, kami ni Brother Chris, bumili kami ng pabango doon sa Bata. Brad, magkano yun, Brad? 20 o 25? 20. Pag ipinapabango ko, Brad, nagreklamo yung mga kasama ko sa trabaho. Your perfume is very strong. Oo. Hindi nga naman siya nawawala. Tagal nawawala, Brad. Kaya kunti lang talaga ganun ko eh. Ibang klase yung Pilipinan gumawa. No? Wala na sila dun eh. Oil-based. Wala na. Oil-based yun. Oil-based. Wala na nga sila doon. Binalikan ko. Wala na sila. Saan na pa napunta itong mga to? Wala na sila. So mga kapatid, yung pabango dyan na ginawa ni, yung tinago-tago ni Mary, brethren, ay worth of, may presyo talaga. Yung ointment, at ang ginawa niya, binuhos lang niya sa ulo ni Jesus Kristo at lagay din sa buhok niya at pinuna sa paa ni Jesus Christ. Sa tingin ninyo, mga kapatid, that kind of hospitality inside the house, mga kapatid, sa Jewish culture, brethren, they are after of the hospitality, a kind of hospitality sa guest nila na hindi lang kay pagkain na pinag-usapan, kundi paano mo siya i-attender na hindi ka niya makakalimutan. Now, gusto ko maunawaan ninyo dahil one point in time when Jesus Christ was there, kasi paborito ni Jesus Christ mapuntahan yung bahay nila eh. When Jesus Christ one time, nung isang event din, yes, this kind of event, si Martha nagrereklamo. Naalala niyo ba? Na, Lord, would you care na ito si Mary na ito ay tumulong man lang sa akin dito sa kusina? Bakit nandyan siya sa'yo na nakaupo, nakikinig? Kapatid, kung ang dalawang iyong magkapatid na yon, si Martha at saka si Mary, using this event in the book of Matthew chapter 26, kung kuhain mo sa kanila kung anong klaseng action mayroon silang dalawa. Si Martha, nagluluto sa kusina. Si Mary, nakinig kay Jesus Kristo because Mary is interested in hearing the words of God or the words of the Lord Jesus Christ in order for him to manifest, to declare, and to have the evidence of faith na mayroon siya. Si Mary nagrereklamo, magkano lang presyo ng pagkain siguro na niluluto niya? Siguro, let's say, kumpara kay Mary, si Mary, sabi nga ni Jesus Christ, she had done a good thing in memory of my burial. Kita mo yun, kapatid. Naalala niyo ba si Abel at si Cain? Magkapatid na dalawa. Si Cain, pareho silang naglingkod. Pero si Cain, ang puso niya sa paglilingkod to the Lord, Jesus Christ, kakaiba. Hindi tama. Whereas si Abel, abay dugo. Bakit? Blood is a requirement of salvation. Tandaan yan. Okay? Pagdating ni Mary at saka ni Martha, si Martha, okay man yung ginawa niya. Wala naman tayong question dun eh. Works. Good works. Para din kay Hesus Kristo. Para mapakain ang mga bisita. Dapat, si Jesus Christ nung nagbigay siya ng testimony between the two of them, si Mary, kino-comment
hina-highlight ni Jesus Christ. Bakit? Look at what the Lord Jesus Christ said. Tingnan mo sa verse 8. But when his disciples saw it, they had an indignation. Mayroon silang murmur ba? Mayroon silang saying, to what purpose? Tingnan mo si kining Judas Iscariot. Anong layunin nito? Anong layunin ng pagtatapon na ito? Si Jesus Christ, kung pagdating lang sa paglilingkod ng dalawang magkapatid, kinukomment nga nito si Mary. Bakit? She had done it in memory of the burial of the Lord Jesus Christ. Naalala ninyo na ang gospel meaning the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Now, what have you done? Anong ginagawa mo sa gospel na ito na parating kay Hesukristo na mamamatay siya? Ano ang parte mo? Yung ganun yan eh. Because that part na ginawa mo, hindi mo kayang gagawin yun. Lalo na kay Mary, na ibigay ang very expensive na pabango. Ubos! Hindi mo kayang gagawin yun kung wala kang pananampalataya kay Hesukristo. Nakuha niyo? Kaya nga ang testimony ni Jesus Christ, ginawa niya yan in memory of me for my burial. That is an exactly testimony of God Himself that the faith of Mary is commendable. Nakita ninyo? But look at what happened. When Judas Iscariot said, to what purpose is this waste? Ang paglilingkod mo sa Panginoon, kapatid, ang pagbibigay mo sa Panginoon, yung giving yung tithes mo, who among you will ask me now, Pastor, to what purpose of this waste? What purpose of that waste? Pwede niyo bang bagang sabihin na itong pagbibigay ninyo ay pagtatapon? Think about it. Pagtatapon ba yan? In verse 9. In verse 9. For this ointment might have been sold for much and given to the poor. Okay man yan, tumulong ka. Okay man yan. Wala. Sino bang mag-question? Brad, tumulong ka dyan sa makikilimos dyan. Or tumulong ka dyan sa namamalimos dyan, sa mga mahirap dyan. Tumulong, wala nang question dun. But your giving, even your tithes, that is not yours. That is God's offering. Shall you say, to what purpose is this waste? Is this waste? Tingin nyo. Pagtatapon ba yan? Kaya uunahin mo yung ibang tao. Uunahin mo yung sarili mo. Pastor, hindi ako makapag-tithes and offering kasi talagang ang tindi ng pinagdadaanan ko ngayon. Yung ko, talaga naman. Kapatid, tandaan niyo, do not be angry with me. Please, do not angry with me. I'm just preaching the Word of God. I'm just preaching the Word of God. Your tithes is not yours. Yung mga charismatic, alam niyo, nakita ko ng dalawang mamatayan. They are very faithful and very zealous pagdating sa tithes. Hindi tama ang doktrina ng mga yan. Look at us. Tama ang doktrina natin. Tama yung tinuturo natin. Tama yung leader natin. Tama yung doktrina natin. Tama ang Diyos natin. At nakakalimutan natin mag-tithes. And here comes, dagdagan pa ni Judas Iscariot, to what purpose is this waste? Dapat tinulong mo yan sa pamilya mo. Pastor, pwede ba pamilya ko muna unahin ko? Saka na lang ang Diyos. Okay man yan. Pero mag-ingat ka. Ang prinsipyo ng Diyos pagdating sa pagbibigay, God is very jealous. Tandaan niyo yan. Anong sabi ni Jesus Christ doon sa Book of Malakay? Brad, balik tayo dyan. Malakay chapter 3. Verse 11. Malakay chapter 3 verse 11. And I will rebuke the devourer for your sakes. Bakit?
And he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast her fruits before the time in the field, saith the Lord of hosts. Pagdating sa tithes and offering, brethren, ibigay niyan whatever excuses you may have, just give it unto the Lord. Naghirap ka, ibigay mo pa rin. Sagana ka, ibigay mo pa rin. Sukdulan ng kahirapan mo, ibigay mo pa rin. Dahil sa Kanya yan. And you will see what kind of blessings you can have after you did it. Amen. Believe me, ako kahit ang tindi ng pinagdadaanan ko, ibibigay ko pa rin ang tithes ko sa Panginoon. Inuuna ko ang tithes. Nagkanda hirap-hirap na ako, nagkanda gulo-gulo ng buhay ko. Yun pa rin ang tithes ko, binigay ko pa rin sa Panginoon. Dahil I do believe that is not mine. Sabi nga doon sa opisina namin, ano kayong mangyari sa atin 1 year after? Matapos itong Al-Raji. Ako ang nag-handle ng Al-Raji project when it comes to procurement. $1,000,000. Tapos na nakikita ako na usap-usap nila na nag-worry na sila, ganito, ganyan. Pagkatapos ng project na to, hindi na tayo na naman tayo susweldo. Sabi ko, papayag ba ang Diyos na magugutom din ang anak niya na nandyan, nagtrabaho? Papayag kaya ang Diyos ng ganon? Oy, kung ipagkaloob ng Diyos na babagsak din yung kumpanya ko, God will see to it na aalisin din ako dyan. Oo. Ako naniwala ako dun eh. Naniwala ako na ibigay ko lang yung tithes and offering ko sa Panginoon. Whatever it takes, God will bless this company. Amen. Yan ang sinabi. Ano sinabi ng Panginoon dyan? I will rebuke the devourer for your sake. Dahil sa'yo na nandyan kas kumpanyang yan. I will rebuke. I will bless this company. Ang yan ang ibig sabihin yan. I will not let Satan to destroy it. Ang pagpapala niya, yung fruits ba? Of your ground, ang fruits of your company ba? Tamang-tama ang timing ng mga yan. Neither shall your vine cast her fruits before the time in the field. Kasi mayroong hinog sa pilit, mayroon ding sobrang hinog. Kung baga, lahat timing. May timing talaga. Ang Diyos ang nakaayos niyan. Do you understand that? Gusto kong ipaunawa sa inyo mga kapatid na our faithfulness unto the Lord, to give back unto the Lord what is belongs to Him, ibibigay natin. Nag-alala nga ako next year nabitawan ko dito pa naman sa pulpit. Next year, mag-first pro tayo. Kinabahan nga ako. Kamali yata ako ng banggit nun. Oo. Baka ilan lang tayo, Brad, mga kapatid. Baka hindi ko na kayo makita. Baka hindi na kayo magsimba. Magpipilitin kung pag isisiksik natin yung first fruit, baka hindi na kayo magsimba. Iniisip ko. Oh? Sa palagay nyo kaya? Hindi kayo mapalagay, no? Oo. Pero hindi natin i-implement yan. Godly yan. Hindi natin i-implement hanggat hindi tayo mag-meeting dyan. Gusto ko pag-usapan natin ng mabuti. Kung ayaw nyo, okay, walang first fruit, walang problema. Pastor, pwede bang tithes lang muna tayo? Oh, okay lang yan, walang problema. Oo, basta nagkakaisa tayo. Huwag tayong mag-away-away. Amen. Oo. Pastor, kasi nagsuporta din ako sa Pastor, pwede bang brainstorming, ha? I am praying that each one of you, God will touch your heart. Kasi ang first fruit, buong sweldo mo yan. Oo. Pasalamat mo na hindi membro dito. Kasi ang hindi membro dito, commitment na yan sa kanila Brad, baka nagsisisi kayo, brad, ha? Nagpa-baptize? Hindi, aware na po kami. Aware na. Si Brother Limot, baka magsisisi na to. Pastor naman wala talaga, hindi na kita pakainin talaga. Tingnan natin. Hindi na ako bibili ng isda. Si Brother Chris, ano kayang sabihin ng Brother Chris? Pastor naman, wala ng pastor. Oo. Mga kapatid, huwag tayong mag-away-away, ha? Okay? Pag-usapan natin. O implement natin o hindi. Hindi naman ako si Pastor Abante. Pastor Abante, sir! Kayo! Magkano sweldo mo? Oo. Ano ha?
Yung first fruit, ikaw, magkano sweldo mo? Pag hindi ka magbigay, huwag ka na simba dito. Doon ka na doon sa gano'n. Yari. Kukunti na lang tayo eh. Tiny second thought. Tiny second thought. Dapat video pastor. Oo, mga kapatid. I'm just talking here how God will bless us. I'm not talking waste. Ang ibang mga church sa Pilipinas, ganito ang ginagawa. When it comes to first fruit, inaalaw talaga nila. May church akong kilala na ang inaalaw nila, magkano ang niyo? First fruit. Bahala kayo. Ganun lang. Pastor, pwede bang first fruit ko 30,000 lang? Kasi dami bang ba? Okay lang yun. Away pa tayo. Kasi it's between you and God. And God will bless you. Pastor, okay ako. Sold out ako dyan. Buong sweldo ko, ibibigay. Ganun. Pero chinachap nila. Kaya nga, ang pinaka-last ng day nila ng collecting of first fruit, December. Halimbawa, implement natin January. Mga kapatid, this year, ang natin, first fruit, okay. Sa December. Sa December ang recording. December. Kaya ang iba, nagbibigay ng ganito pa, unti-unti, hanggang sa complete nila. Kasi mahirapan din naman. Mayroong iba na, Pastor, mahirapan talaga kami. Kalabaw ko, ganito, ganyan. Baboy, ganito, ganyan. Yung iba naman, magdala ng first fruit, isang sakong bigas, 2 sakong bigas, 5 sakong bigas, or 10, or isang buong baboy, isang buong, ganun ba? So, mayroong mayroong programa. But this church, mga kapatid, we will preach it first before we will talk about it. Kasi ayaw kong implement sa inyo, mga kapatid. I don't want to strike it in your heart, brethren, that you will be in doubt, you will be in question, you will be sold, hindi kayo sold out. Gusto ko na talagang clear sa inyo yan. Amen, mga kapatid? Kasi I don't want to hear that you will say, Pastor, what is the purpose of this waste? Kapatid, ayaw kong marinig sa inyo yan. Better, wag na lang. Oo, wag na lang. Kasi si Judas, ang tanong niya, what is the purpose of this waste? Ang sagot ni Jesus Christ, balik tayo doon, mga kapatid. Tapusin na natin to. Doon sa Matthew chapter 26. In verse 9. In verse 10. When Jesus understood it, said, "Why trouble ye the woman?" Kung baga sa atin dito, bakit niyo ako tinatanong, bra? Brethren, bakit niyo ako tinatanong? What is the purpose of this waste? Abay, para sa akin, hindi waste yan eh. Blessing sa inyo yan eh. Parang ganun. Dahil ang pagbibigay, kapatid, it is just that God will bless you. Right. Hindi yung God will, pag nagbigay ka, ay parang naibsan ang pangangailangan ng Panginoon sa pagbibigay mo. Hindi, mayaman ng Diyos. Amen. It is just that God will bless you. Kaya, ginutusan tayo ng Diyos na magbigay para pagpalain ka niya. Yun, ibig sabihin, ang pagbibigay mo, para sa iyo lang din yan. Yun ang ibig sabihin yan. And then you will trouble me. You will ask me, like Judas Iscariot, what is the purpose of this waste? And the answer of the Lord, why trouble ye, woman? For this hath wrought a good work upon me. Yung pagbibigay mo, ito ay magbibigay sa akin ng mabangong samyo sa akin yan. Yung sweet sabor na yan. At magbibigay sa akin ng kaluwalhatian yan. And therefore, pagpalain kita. Yan man yun ang purpose niyan. Ano verse 11? For ye have the poor always with you. Kasi ang argumento ni Judas, ibinta daw, ibigay sa poor. Di ba yan ang argumento niya? Tama? Ang sagot ni Jesucristo, kapatid, doon sa book of Deuteronomy, ang sabi ng Diyos, the poor will not cease in the land. Ang mga pobre, ang mga mahirap, hindi na mawawala sa kalupaan yan. Bakit? Resulta ng kasalanan yan. So, ito na lang ang gagawin nating remedyo. Para hindi kayo mahirapan, magbigay kayo. Kasi pagpapalain ko kayo. Paano kung hindi ka magbibigay? Magpapalain ka kayo ng Diyos? Hindi. Sa book of Deuteronomy, pag hindi ka magbigay, kung boxer ka talaga, ang gagawin sa'yo ng Diyos, naku po, lalo lang madadagdagan ang problema mo sa totoo lang. Subukin mong huwag mag-tithes. Huwag kang, yung
yung sakim ka, yung ayaw mong tumulong sa iglesia, ayaw mong magbigay sa Panginoon, subukin mo. You will just find out yourself that you are end up in misery. Believe me. Akala niyo nagbibiro ako? That's the word of God. Kaya nga sabi niya, ang mga pobre, nandyan lang lagi sa inyo yan. Hindi naman mawawala yan. Pero yung pananampalataya mo, yung pananampalataya ni Mary, yung ginawa niya, ang mga pobre, nandyan yan eh. Pero ako, wala eh. Minsan lamang eh. O wala nga eh. So ang ginawa ni Mary, karampatan lang yun para sa akin. Ibig sabihin, yung pagbibigay ninyo, yung pagservisyo nyo, paglilingkod niyo sa Panginoon, kapatid, karampatan lang talaga yan. Karampatan ba? Worthy. Pastor, question pastor. Oh. Yung pagbibigay. Oh. Paano kung, di ba, pag tinatanggap natin ng Panginoon, Oh. bless tayo. Diba? Amen. Paano kung hindi ka nagbibigay dahil boxer ka, tapos tinatanggap mo yung Panginoon? So meaning useless lang yung pagtanggap. Hindi O naman. walang ano yun. Hindi naman useless, Brad. Kasi tinanggap mo ang Diyos eh. Hindi naman useless yun. Hindi. Ang pagtanggap mo sa Panginoon is not useless. Bakit? It's not in vain. Ligtas ka. O, wala namang question doon eh. So, Pero ang paglilingkod mo ngayon sa Panginoon, is it acceptable? Or hindi? Iba yung, nung tinanggap mo si Jesus Christ, ligtas ka. No question. No question doon. Ligtas ka. I-bless ka naman eh. Ngayon, sabihin natin, Oh. tinatanggap natin yung Panginoon natin. Oh. Boxer ka, Oh. hindi ka nagbibigay. Oh. Ngayon, may liligtas ka ba? Hindi naman, Brad. Kasi hindi naman ganyan ang usapin. Or Kaligtasan eh. dahil lang sa pagbibigay, Hindi ganito yan, kapatid. nagkaroon siya ng hadlang para... Hindi ganito yan, kapatid. Ganito yan. Kasi parang sa pagbibigay eh. Oh. Gaano ba talagang ka-importante ang pagbibigay sa kaligtasan? Brad, hindi importante yun. Ang salvation mo is different from your giving. Okay? Ang salvation mo, sold out ka na doon. No question doon. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, amen na yun. No question. You will be going to heaven. You're not going to hell. Now, Brad, bilang anak ng Diyos, tinuturoan tayo kung ano ang katuruan na nagmula sa Diyos. Ang pagbibigay ba wala sa Biblia? Nasa Biblia. Ang purpose ng pagbibigay para pagpalain ka. Nakuha mo. Oh, para pagpalain ka. Sabihin natin, yung mga pagbibigay kasi na approach eh, maraming paraan ng pagbibigay eh. Oh, Brad, we are talking tithes, Brad. We are talking tithes, and it is biblical. We are not talking about your serving. Pastor, pwede naman akong magbigay sa church ng offering lang ha. Pwede lang akong tumulong. Ganito, ganito, ganyan. Kung baga, ang paglilingkod mo in another form. Tama? Alam mo, tumulong ka sa kapatid, tumulong ka ganito, ganito. That's good. That's good. Brad, we are talking tithes. We are talking tithes and it is biblical, it is the doctrine. Jesus Christ commanded it. It's not an option. It is a command. Maliwanag yan. Hindi debatable yan. Hindi pwedeng pagdebatihan yan dahil biblical talaga siya. Now, if you do it, if you are not sold out in giving, let's say, kasi mayroong mga mananampalataya, hindi naman, normal naman yun eh. Mayroong mga mananampalataya na hindi nagtatides. Hindi nila pinofulfill ba yung giving. Hindi sila sold out sa giving. Brad, halimbawa, boxer or whatsoever, anong dahilan mo? Bakit ka hindi magbigay ng tithes and offering? What is your reason? Kung bagay, reasoning ng tao ha, ang pinag-usapan natin, hindi reasoning ng Diyos. Brad, ang Biblia nagtuturo din kung paano ka hindi pagpalain ng Diyos pagdating sa pagbibigay ay hindi ka sold out. Maraming mga bersikulo magsasabi, if you are not sold out with tithings and offering, naglilingkod ka. Walang lilingkod ka lang. Wala kang naglilingkod ka normal, magsusundo ka, ganito, ganyan, normal. Good, that is good things. But we are talking here, tithes and offering. Tinuturuan tayo para sa tithes and offering para pagpalain ka. Yun ang pinaka-bottom line dyan. Para pagpalain ka. Kasi sa iyo din yun eh. Sa iyo din yun. Now, ang doktrina ng pagbibigay
hindi usapin na ngayon lang. Kundi mahaba din yung explanation. Kasi hindi mahirapan ka ring i-impose sa sarili mo kung hindi ka sold out. Kung hindi mo maunawaan ba? No? Hindi mo maunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay, ng tamang pagbibigay. Ganon. So mga kapatid, ganito na lamang. Patuloy lang tayo. Okay, patuloy tayong maglilingkod. Whether you will give your tithes or not, I don't care. Pastor, can I It is between you and the Lord. Sorry. Kung gusto mong pagpalain ka, you give tithes. Kung ayaw mo ring mag-tithes, fine. Ganun lang. Sister. Can I open something, Pastor? Oh. Kasi ganun yung hinain ko before Oh. kay Kuya. As Oh. in ganyan. Oh. Sa charismatic. Oh. Kasi tinuro sa amin, kaya nadala ko siya eh. Pero it is wrong na kapag di ako nag-tithes, hindi complete yung salvation ko. Oh. That was before. Kasi sabi sa akin, Doctrine. kasi laging ini-insist, tithing, ganyan, tapos laging pagbibigay, hindi ka pagpapalain na ganito, ganyan, na ano sa utak ko, Na-instill. na-instill sa utak ko, yung kapag di ako nag-tithes, ano yun, it's a sin. Kasalanan yun, which is, hindi ko din maano yung salvation ko. Talagang nag-ano ako dun. So, ang ginawa ko before, kasi naniwala naman ako, diniscuss na, parang hindi ako masisave kapag hindi ako nagtatides. nag-tithes. Iba yun. So, yes po, Pastor. Yun yung teaching na which is na instill sa utak ko. So, ang ginawa ko, talagang faithful ako sa pagtatides ng 10% yan. As in, aside from tithing, may inaano pang, anong tawag dito? Sacrificial offering. Iba pa yun. So, kahit budgeted na yung kailangan ko. Kasi sabi ko, baka walang mahulog kaligtasan. ako sa tithing. Hindi ako nakapag-tithe. Hindi ako masisave. So, but later on, nawala yun sa isip ko. Na kay Pastor Ben ako. Ang sabi sa amin, hindi naman kasama sa salvation. Hindi kasama sa salvation. Tithing. Talagang, when you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, save ka na. Wala nang question Correct. doon. But, nung sabi niyang ganun, syempre, alam mo na ang Diyos mo ay ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, may mga dapat tayong i-obey. Correct. Which is one of those. Teaching man yan. Yung Teaching tithe, yan. yung pagtatides. So, in my mind, hindi talaga pala nakasama sa salvation yung tithing. Wala, Brad. Wala, sister. Wala po Hindi. talaga. Then, sabi ni Pastor Ben, but kung ino-honor mo ang Diyos sa lahat ng bagay, sa sahod mo pa lang, dapat Maglain ka na. honor mo din ang Diyos. Parang, para sa akin tinitingnan mo na lang kung paano mo i-honor ang Diyos when it comes to your financial, when it comes to your salary. Kung sino ba unahin mo, pamilya mo o Diyos? Diyos o pamilya mo? Parang gano'n. So for me, ang nag-iba yung perception ko na nagtatides ako because I honor God. Nagtatides ako because I obey God. So yun lang po ako. Hindi na siya masakit sa akin. Kasi dati talaga nag-struggle ako sa tithing. As in struggle po ako sa tithing. Kasi dinikit nila salvation. Kasi dinikit sa salvation. Pero sa inyo, Pastor, malupit yung plus yun nga, talagang struggle ko ang tithing. Ang daming question. Kasi ang dami ko na ding nababalitaan na sa church, kinokorrupt lang yung mga kinokorrupt lang yung mga pera, which is may mga pastors na ang yaman, yung mga makikita mo yung bahay. Pero para sa akin kahit anong gawin ng pastor sa pera, at least nakapag-tithes ako. Correct. Siya na yung ang Diyos na mag-deal sa kanya doon. At saka siya na yung haharap sa Diyos. Correct. Ako, basta yung responsibilidad ko or yung obedience ko na ibigay ko sa Panginoon. Correct. Tama. So, ganun na lang po ako. Bahala na yung pastor, siya na yung nakaano sa Diyos, siya na mga harap, hindi naman ako. So, yun po. That's, Amen. Kasi ganyan na ganyan Correct. ako. Ganyan na ganyan yung question ko. Iba naman talaga yung approach ng pagbibigay. Meron tayong tithes
sabihin natin na nagbibigay tayo sa iba-ibang paraan, may mga tinutulungan tayo kahit hindi natin... Hindi tithes yun, Brad. O hindi nga tithes. Mm. Ngayon, ang question ngayon, ang pagbibigay mo ba na hindi sa tithes, sa ibang paraan, hindi ba yung binibless? Or saan yung mas importante? Yung tithes? Ang blessings, kapatid, ang Pagbibigay blessings, sa ibang paraan na Oh. ano? ang blessings, ang Diyos yon ang mag-bless sa'yo. Okay? Doon mo malalaman kung ang blessings mo galing sa Diyos o hindi. Okay, ganito yan. I will ask a question. Hindi ka mag-tithes. Okay? Hindi ka mag-tithes. Pero nagbibigay ka, ganito, ganyan. Sa palagay nyo ba, tama yan? Ngayon, nakita mo na sa tingin mo, biniles ka. Uy, pastor, hindi ako nagtithes. Hindi ko nag-offering, pero ito lang ginawa ko. Pero blessed naman ako ha. Mali ka. Sabihin mo sa akin, mali ka pastor. Turo mo kasi binibless ako. Brad, mag-ingat ka dyan sa pag-isip na yan. Kasi, while na naglilingkod ka sa Panginoon, hindi mo sinunod kung ano talaga ang biblical. Biblical yan ha. Yung pagbibigay, biblical yan. Okay. While naglilingkod ka sa Panginoon at hindi mo pinupulfill yung biblical doctrine about giving. Hindi ba na itama ba? Hindi ba sa tamang paraan ba? Brad, mag-ingat tayo sa ganang kaisipan kasi alam niyo kung bakit. With due respect, si Satan marunong din pala yan. Marunong din siya magbigay. Bibigyan kita, pagpapalain kita, huwag mo lang gawin yan ang tinuro ng Diyos sa'yo. Look at what happened doon sa book of Matthew. Ang klarong sinabi ni Satanas kay Jesus Christ, kita mo tong mundo ito, lumuhod ka lang sa akin. Ibibigay ko sa iyo lahat yan. Ang diablo, kaya din magbigay ng blessings. Pero mag-ingat tayo. Bakit? Kasi, sabi nga ni Pastor Ben, ang diablo pag nag-invest sa iyo, sisiguraduhin niya, pati yung kapital at tubo, kukuhain niya. Kapatid, ganito lang may sabi ko sa inyo. This is a very strong principle. I don't care kung magagalit kayo sa akin o hindi. Pag nag-tithes ka, ibinigay mo sa kamay ng Diyos ang buhay mo, pati trabaho mo. Pero pagka hindi ka mag-tithes, you are very vulnerable. You are very vulnerable, kapatid, sa curse ng Diyos. Alam niyo ang gagawin ng Diyos sa iyo? Vulnerable ka ngayon na ang si Satanas aatake sa iyo. Bakit? Kasi na-fulfill ni Satan na huwag mong gawin yung mga tinuturo ng Diyos. Kasi ang Diyos, pag magpalo yan sa mga anak niya, nako, ganun yan. Minsan masasaktan ka na. Oo, ganun yun. So, huwag niyo mo nang isipin ang mag-tithes. Oh? Mukhang nasasaktan kayo eh. Which is nakaka-relate Oh. talaga ako kay Kuya. Huwag niyo mo nang isipin mag-tithes. Lalo na pastor, pag alam mo magbibigay ka, tapos yung paparoonan sa pastor doon na ano niya, tapos yung nagbigay ka, Oh. hindi mo naman yun nakita ng one click. Oh. Yung parang pinaghihirapan mo ba? Oh. Sige, Sige na. makikita mo na Huwag sa parang masakit kasi siguro din pastor. masakit sa dibdib ninyo eh. Oh, huwag na muna kayo mag-tithes. Huwag kayong mag-tithes. Huwag kayong mag-tithes. Oh. Sabi ni Brother Lemuel sa preaching doon sa Book of Deuteronomy, do not forget the Lord thy God, for it is He that give thee wealth. Oh. Huwag mo na yung isipan yun. Isipin niyo muna yung mga sarili natin. Huwag niyo muna isipin ang Diyos. Pastor, pwede mag-share. Mm-hmm. Regarding sa giving, naniniwala kasi ako na we are the channel of blessing of the Lord. Amen. Ang lagi sinasabi ni Pastor Ben, you are already blessed. Mm. I am already blessed. Jen is already blessed. It's up to you if you will be the channel of that blessing. Oh, Kung makakarating yun doon sa pinagpe-pray natin. correct. Kasi lahat to spiritual. Correct. Hindi tayo pwedeng mag-base sa sarili nating kakayahan kasi Oh. that is not spiritual. Oh. Yun lang naman yun. Kaya nga meron tayong pinagbabasiya which is the Bible.
Ngayon kung i-reason out natin, katulad ng reason out ngayon, yung binabasa natin sa Bible, sayang naman yung waste na yan. Kasi pwede pang puntahan dito. Ganon din ang reasoning na naririnig ko ngayon. Kung hindi natin susundin yung kasi ang nakikita ko dito kay Mary, she was passionate. Pag kinuha natin yung etymology ng word na passion or passionate, meron kang sacrifice along the way while you are giving that to the Lord. So, while she was pouring that alabaster ointment from the alabaster or perfume to the Lord, meron siyang passion na pinupour doon kay Lord. Pananampalataya kaya It is parang inhuman to you. Bunga ng pananampalataya. Yes, yun. By faith yun. And that is spiritual. Correct. Yun po yun eh. Hindi natin pwedeng tanggalin yung spirituality sa pagpapilag-aralan. Kung magbe-base tayo sa sarili natin katalinuhan, di sana naging inaral na lang natin yung ibang bagay, hindi na lang itong Bible. Whole counsel dapat Yun nga po yun. Kaya hindi ko po. Ba't pa tayo hindi talaga, hindi mo maiiwasan ang turo ng pagbibigay pag pumasok ka sa pag-aaral. Halimbawa, katulad nito, Brad, kung aralin mo yung tagpong yan, abay, hindi ba yan about giving? About giving yan. So, hindi talaga pwedeng ilayo mga kasi whole counsel yan eh. May masasaktan, may hindi sold out, ganon. Totoo yun. Oo. But for me, lahat dumaan po doon, Pastor. But for me and my house, I serve the Lord. I am sold out sa giving, whether ano man yan, I am sold out on it. Whatever happened, tithes is the tithes for the Lord. Hindi sa akin yan. Ibibigay ko yan. I don't care kung i-bless ako ng Diyos or hindi. It is not in my hand. Okay? It is not in my hand. Yung Lord, magbigay ako naman. Bless mo ako. Pag hindi mo ako i-bless, hindi ko ibibigayan. Tingnan natin. No, that is not my principle. I will give. It's up to the Lord. He will bless me or hindi. But I know that in giving, there is always a blessing. Yes. Very clear sa Bible. Kaya lagi kong sinasabi, ang giving is for your own sake din yan. Godly ha. Kasi hindi natin pwedeng isipin na Pastor, pinagpala naman ako kahit hindi nagbibigay. Mag-ingat ka dyan, kapatid. Mag-ingat ka dyan. Kasi ang prinsipyo ng Diyos, godly palagi. Okay? Ganun. Halimbawa, Pastor, hindi ako magbibigay, hindi ko mag-offering sa ibang bagay na lang, ganito, ganyan. Pwede bang dito ko na lang gagamitin itong ganito, ganyan. Hindi din ganyan eh. Itinuwid lang natin kung ano talaga ang tama sa Biblia. Biblical ba? No. Amen mga kapatid? Amen. Do not be offended with me. Do not be offended. I know you're offended. Okay? Palitan nyo lang ako maging pastor, okay na sa akin yan. Maligaya. Walang problema sa akin yan. Oo. Bababa ako, huwag kayong mag-alala. Balitaw. This is our preaching today. Amen. Ang haba. Okay? And I believe na may natutunan tayo. I'm very thankful. I'm very grateful unto the Lord that you have a lot of questions. And you share also your thought. Yung mga questions niyo kapatid, like Brother Chris at Brother kung sino man sa inyo nagtatanong tungkol dyan, nagpapasalamat ko sa Panginoon yan. Ibig lamang sabihin, gusto niyong matutunan. Okay? I'm very thankful in that. Mas hindi ako kampante. Pag nagtuturo dito, wala kayong reaction. Oo. Mas hindi ako kampante doon. I'm very thankful unto the Lord that you ask clarifications, you question, you share. Okay mga kapatid? Para sa atin din to. Okay? Huwag niyong hayaan na lagi nila akong mag-abono. Okay? Sige lang. Pagpalain tayong lahat mga kapatid. Let us stand, let us pray. Oh, Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, O God, for today. Salamat, Panginoon. Ang pagbibigay namin, O God, is not a waste. Unlike Judas Iscariot, he asked, what is the purpose of this waste? Panginoon, ayaw namin na ang doktrina ay gigiwang-giwang dito sa church na ito, O God. But the doctrine is doctrine. It will stand. Because this is thy words, O Lord. Masasaktan man kami, but your principle
people should be fit in the Lord, in the words of the Lord. Panginoon, tulungan niyo po ang puso ng bawat isa. Huwag niyo kami pabayaan, O God. Hipuin niyo po ang bawat isa na maging klaro sa mga doktrina po namin. I-bless niyo po ang bawat isa, O Lord, na kami ay hindi niyo po kami pababayaan. Pagpalain niyo po kami. Ipakita niyo po sa amin ang inyong kadakilaan sa pagbibigay, sa pagpapala, at sa maging wise steward sa mga pagpapalang pinagkaloob sa amin, O God. Lahat may purpose po dito, O Diyos. Maraming salamat sa mga kapatiran na zilot na maunawaan ng salita. Nawa, Lord, ay magiging klaro po sa bawat isa, Panginoon, ang iyong doktrina. Purihin po yung pangalan sa araw na ito. Pagpalain po ang bawat isa. And this we ask and we pray and we thank you of all these things, all this grace and blessings in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Nakatayo. Lord Ama, Panginoon, Hari sa lahat. Maraming salamat, Lord God, na natagumpayan namin ang araw na ito para pagbulay-bulay, mag-aral sa mga salita niyo po, Lord Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa butihing pastor namin na may mga katanungan kami, nalinawan man po, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa pansamantala namin paghiwalay. Idako niyo po kami sa bawat paparoonan po namin, lalo-lalo na po sa pamilya namin sa Pinas, na pag-ingatan niyo po at kami po rito na malayo sa mahal namin sa buhay sa Pinas, na gabayan niyo po sa bawat isa po sa amin. At ang pagkain na pagsasaluan-saluan po namin, Panginoon, na i-bless niyo po at magbigay ng kalakasan po sa aming katawan. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na kayo ang nanguna at nanilita sa aming puso at isipan. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng ito po ang aming dinalangin sa ngalan ni Jesus, ng aming tagapagligtas, Jawa Nawa. Amen. Amen. Brad, habang hinahanda